Hi po. So kung maalala nyo dun sa nakaraang video, so tinignan natin kung ilan yung competitor based dun sa search term, di ba? And ngayon naman, anong gagawin natin? So kunyari may na-isolate ko na lahat ng direct competitor, okay? Na katulad ng product, okay, na target ko. So ang next na gagawin ko, okay, ay titingnan ko yung average BSR para makita ko yung buong market. Kumbaga kung kamusta itong buong market na to. Okay, kamusta? Bumebenta ba sila? Pero dito, pagdating dito sa ganito, usually yung first page lang yung kailangan mong tignan. Hindi yung kabuuan. Kasi parang pag in-average mo lahat, kunyari nga, naalala niyo yung mushroom coffee, di ba? Doon sa nauna. Parang 1,000 results. Syempre meron dyan na never bumebenta. Di ba? So, medyo yung ano mo, yung kumbaga yung data mo, parang hindi ganun kaganda, magiging kaganda. So, ang kailangan mo lang na gawing basis talaga dito is yung first page. Okay? So, kailangan mo lang malaman kung ilan yung competitors mo sa una. And then next, itong mga next na data na to na ipapakita ko sa inyo ay usually first page na lang. Kasi most ng sales, okay, bakit first page na lang? Most sales happen on the first page. Okay, madalang yung lilipat pa sila ng second page. Okay, so ang kailangan mo lang tignan ay anong itsura ng first page. Okay, bumebenta ba tong mga to? Okay? So, again, moving forward sa mga susunod na first page na titingnan natin. And then, kung iisipin yung mabuti, hindi ko na to lalagyan ng private label hanggang dito na lang to sa wholesale, okay? Pero kung iisipin yung mabuti, kung pag-iisipan yung mabuti itong mga tinuturo ko sa inyong to ngayon, nag-a-apply na to ng konti sa private label, as in, konting-konti na lang, pag inintindi nyo talaga to, magpa-private label na, okay? Pero hindi ko na kayo dadalhin doon, okay? Nasa sa inyo na yon, okay? Pero anyways, punta na tayo. Ang next natin ay BSR analysis. Basically, ang titingnan natin ay yung kamusta yung sales ng mga nasa first page in general. Okay? 'Di ba, kung maalala nyo, yung BSR, yung sales rank, yung bestseller rank, yun yung nag-i-indicate kung mabenta ba yung product o hindi, 'di ba? Ngayon titingnan natin yung kabuuan ng first page. Parang kamusta yung mga sales rank nito mga to. Ngayon, syempre, again, kagaya na sabi ko kanina, merong mas mabenta at merong hindi mas mabenta. Pero most likely, lahat ng nasa first page ay sila yung mga mabebenta. Okay, lalo na kung may thousands of products, 'di ba? So, tingnan natin, okay? So, punta na tayo sa screen ko. So, ito tayo sa screen ko, and usually itong Jungle Scout, meron siyang dapat meron siyang ipapakita na parang average sales rank. Pero hindi ko maintindihan kung bakit. Kunyari yan, dapat meron dito na na average BSR, parang ganyan. Dapat pwede ko siyang palitan. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko alam kung bakit di ko siya pwedeng gawin dito, kung bakit di siya lumilitaw dito. So ang gagawin ko na lang, i-export ko siya. So again, hindi kailangan Jungle Scout yung gamit nyo, pwede nyo siyang gawing mano-mano. Kung gagawin ko siyang mano-mano, ano yung gagawin ko? So una, i-download ko muna to, okay? So download ko muna tong CSV nito. Okay, yan siya, na-download ko siya. So, ito yung mga ASIN, ito yung mga products, ito yung brand nila, ito yung BSR, nasa niya? Ayan, yung BSR nila, di ba? So, kung mano-mano ko tong gagawin, lahat ng mga maiipon ko na magkakatulad, kunyari ito, mushroom coffee to, okay, copy ko, kunin ko yung BSR niya, ilalagay ko sa isang spreadsheet, okay, na ganito yung kalalabasan. Kahit kunin nyo lang muna yung BSR saka reviews, okay, so i-highlight ko rito. So ang kailangan yung kunin ay yung ideally yung brand para rin ma-source nyo, di ba? Malay nyo may ibang brand na pwede nyong maano. So i-green ko yung mga sa palagay kong magagamit yung price. Yan, magagamit yan, definitely. Okay. Dapat yung monthly unit sold meron din. Hindi ko alam kung bakit di pinapakita ng Pero since meron namang daily unit sold, so ilagay na natin. Kung meron kang Jungle Scout, kung wala, the BSR is more than enough. Okay? So yung reviews mahalaga din pala. Okay? So yung reviews mahalaga yan. Tapos BSR. Okay? Mahalaga. So tapos FBA yan, yung seller type din, I guess. Okay? So hayaan nyo na yung number of sellers sa category for now. Okay? Hindi natin kailangan yung ibang mga information na yan. So, unang titingnan natin ay yung BSR. Anong gagawin ko rito? Kunyari, mano-mano ko siyang gumawa ako ng ganito, kinolekta ko lahat ng BSR nila. Ang gagawin ko ay kukunin ko yung average nilang lahat. Okay? So, kunyari, na-determine ko na merong 47 yata, kung di ako nagkakamali, di ba? 47 sa first page na na-eliminate ko na lahat ng hindi nila katulad.
So, i-add ko lahat to divided by 47. Okay? Dito naman sa Excel, kung makikita nyo meron ng average dito. Gagawa ko dito ng total niya. Okay? Equals sum. Okay? So, pwede nyo rin tong gamitin sa So, sum nitong lahat. Okay? Sum nitong lahat. Yung kumbaga yung nila, pag in-add ko silang lahat, ano yung sum nila. Okay, so 419,310, okay. Tapos ilan sila? 48 hanggang 48, pero minus yan sa 47. So yung average BSR, ano ba yan? Hindi ko na sorry po. Ayan. So yung average BSR equals yung sum na yan. Kasi yan yung total na 'di ba, na BSR. Tapos divided by 47. So, okay. So, tama nga. So, may decimal point na 3. Hindi siya actually, So, 821.489. I see. Kaya pala, yung decimal niya. So, 8,921. Ano ang ibig sabihin ng 8,921, sales rank sa grocery and, grocery and gourmet food? So, pwede tayo pumunta sa Jungle Scout sales estimator. Ayan, so andito na tayo sa Jungle Scout estimator. So, 'di ba yung ating okay, ay USA, 'di ba? Yung marketplace. Tapos ano yung major na nito? So, hindi lahat sila grocery and gourmet food, pero yung majority. Okay, tingnan niyo na lang, majority grocery and gourmet food. So, yun ang gamitin natin, grocery and gourmet food, okay? So, piliin natin grocery and gourmet. Tapos, ano yung average na nakuha natin? So, 8,921. No? Hayaan nyo na yung decimal, okay? 8,921, okay? Calculate. 'Di ba? Yung average na mushroom coffee sa Amazon US ay bumebenta ng 1,200 units per month. So, mabenta yan o hindi? Mabenta, 'di ba? So, ngayon, alam na natin yan. Okay, so i-note natin siya somewhere. Okay, for now ilalagay ko muna sa dito. Okay, so average sales per month equals 1,200. Tama ba yan? Mahina yung memory ako, short term memory ko. So 1,200. Okay, yan, 1,200, di ba? 12,000 pala to. So, alam ko na overall, mabenta ito, in demand tong product na to. Ikumpara dyan sa pili nut kanina. Yung pili nut oil, di ba, mag-isa na nga lang niya. 600,000 pa, 650,000 pa. Ito, so, ibig sabihin, may pag-asa yung brand na hawak mo. So, kung meron kang, kunyari, nakitang, brand na maliit, na mushroom coffee na, na wala pa siya sa first page, pero bumebenta siya kahit papano, pwede mo siyang tulungan na pumunta dyan kasi there's enough demand para para parang tulungan mo siya. Pag tinulungan mo siya, parang pwede mo talagang ma-increase yung sales kasi maraming bumibili nito. So, private label, tinitingnan nila yan, kaway-kaway, okay? Pero yan nga, ito. So, yun lang yung point ko, okay? So, pagka ganyan na nakita niyo yung average sa first page ay malaki yung sales. So, may pag-asang bumenta yung yung product na hawak mo, yung kumbaga yung gusto mong hawakan, yung target mo na maging LOA, na maging na maging authorized seller ka. Okay? So, yan muna. Next naman, papakita ko sa inyo kung ano yung next na analysis. By the way, i-record nyo na to ha. I-record nyo na to na the average sales rank for this product is parang the average sales rank of a product using this search term is 1,200 units per month. Okay, i-note nyo na yan somewhere, okay? Anyways, tuloy natin sa next video, okay? So, I'll see you there. Bye.